Halina at matuto kasama si maestra mo. Filipino, para sa ikalawang baitang. Quarter 1, Week 4, Day 1. Ang paksa ng ating aralin ngayon ay tungkol sa katangian ng tauhan at tagpuan. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at pamilya. Natutukoy ang kahulugan ng mga salitang naglalarawan. Nakikilala ang katangian ng tauhan at tagpuan sa kwentong pambata. Nakasusulat na mga letrang B at salita sa paraang kabit-kabit. Ngayon tayo ay maglalaro. Hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng sobre na naglalaman ng puzzle na inyong bubuuin. Paunahan kayo sa pagbuo nito. Sagutin ang mga tanong. Una, sino-sino ang mga nasa larawan? Pangalawa, nasaan sila? Pangatlo, ano ang kanilang ginagawa? Pang-apat, ano-ano ang mga bagay na makikita sa larawang nabuo? Pang-5, maaari ka bang magbigay ng paglalarawan sa mga bagay na makikita sa larawan? Para sa gawain A. Ngayon naman, isaayos ninyo ang mga larawan na aking ibibigay batay sa pagkakasunod-sunod nito. Ang mga larawan ay tungkol sa pamilyang naghahanda para sa pagsimba. Ano-anong mga salita ang maiuugnay sa araw ng pagsimba? Pagtambalin ang mga salita at mga larawan. Isulat ang titik na makikita sa hanay B. Gawin ito sa sagutang papel.
Gumawa ng mga pangungusap na may kaugnayan sa sarili at sa pamilya gamit ang mga salita. Halina at magbasa ng isang kwento. Ang pamagat ay Ang Aming Pamilya. Sinulat ni Ingrid A. Palad. Ang aming pamilya ay masaya. Sama-sama kaming pumupunta sa simbahan tuwing linggo. Suot ni tatay ang kanyang bagong barong. Kipit ni nanay ang kanyang bag na berde sa kanyang braso. Suot naman ni ate ang kanyang pulang blusa. Dala-dala naman ni kuya ang mga bulaklak na ilalagay sa altar. Taimtim kaming nagdarasal sa simbahan at nakikiisa sa misa. Nakikinig kami ng sermon ng pari at nakikisali sa pag-awit. Pagkatapos ng misa, bumili si nanay ng 5 empanada at 3 ensaymada. Doon sa simbahan ay nakita ko rin sina lolo at lola. Iniabot sa akin ni lola ang eroplanong laruan at LC. Nagpasalamat ako sa kanila. Pagdating namin sa bahay, nagluto si nanay ng masarap na sinigang na bangus. Mayroon itong pulang kamatis, berdeng dahon ng kangkong at puting-puting labanos. Tumutulong naman kay tatay sina ate at kuya sa pagpapakain ng aming 2 alagang baka, 10 baboy at 20 itik. Nang maluto na ang pagkain, tinulungan ko si nanay na ayusin ang aming hapagkainan. Pinangunahan ko ang pagdarasal bago kami kumain. Nagpasalamat kami sa lahat ng biyaya at pagmamahal ng Diyos sa araw-araw. Matapos nito, sabay-sabay kaming kumain sa inihandang pagkain ni nanay. Naging panghimagas din namin ang mga buko at matatamis na bayabas. Sa huli, palaging pinapaalala ni na tatay at nanay ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos at paghingi ng gabay sa araw-araw. Sagutin ang mga tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pangalawa, saan nangyari ang kwento? Pangatlo, ano ang mahahalagang pangyayari sa kwentong napakinggan? Pang-apat, ano kaya ang naramdaman ng pamilya matapos magsimba at manalangin? Pang-5, kayo ba ay nananalangin araw-araw? Bakit? Pang-6, ano ang nararamdaman ninyo habang kayo ay nananalangin? Pang-7, ilarawan ang pamilya sa teksto. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari mula sa kwentong napakinggan. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Gamitin ang larawan bilang gabay. Talungguhitan ang katangian ng tauhan at tagpuan
mula sa kwentong Ang Aming Pamilya. Sa malinis na papel, iguhit mo ang miyembro ng iyong pamilya. Magbigay ng katangian ng iyong pamilya. Ngayon, iyong kopyahin at punan ang patlang. Basahin ang kwento na may pamagat na Masaya Kong Pamilya at sagutin ang mga tanong. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. Masaya Kong Pamilya. Tuwing walang trabaho si tatay, kami magkasama sa balkonahe upang magbasa at magkwentuhan. Tuwing umuuwi naman si nanay galing sa malayong lugar kung saan siya nagtatrabaho, kami madalas pumupunta kina lola upang maglaro sa tabing dagat. Minamasdan namin ang mga bangkat mga isda roon. Kumakain din kami ng mga isdang nahuli ni na tito at tita. Masaya kami lalo na pag dumarating ang aking mga pinsan upang doon din makitulog sa bahay ni lola. Isulat sa paraang kabit-kabit ang sumusunod na mga salita. Isulat ang letrang D sa paraang kabit-kabit. Alam kong marami kang natutunan sa araling ito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli!